Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa huling pagkakataon ngayong 2024. Dito lang sa Experts Opinion. Isang taon na naman ang lumipas pero magkakasama pa rin tayo. At bilang pagbabalik tanaw sa nagdaang 2024, samahan niyo akong balikan ng mga pinakamahalagang aral na napulot natin mula mismo sa iba't ibang eksperto. Mula sa usaping diet at pangangalaga ng mata, hanggang sa kwentong kababalaghan, mental health at weather forecasting. Samot-saring paksa ang ating tinalakay. Kaya naman ngayong huling linggo ng 2024, ipapakilala ko sa inyo ang top 7 learnings ko mula sa mga nakalipas kong panayam. Tara at simulan natin ang ating special year-end countdown. Para sa ating unang entry, perfect ito sa mga ang New Year's resolution ay magpa-sexy para sa darating na 2025. For sure, ito ang kaisa-isang resolution na hindi nawawala sa ating listahan dahil palagi itong naipagpapaliban. Ano pa nga ba? Di ang pagda-diet. Pero ang problema, ang akala ng marami ay ganun lang kadali ang mag-diet. Kaya naman kadalasan nila itong minamadali, bagay na kung tawagin ay crash diet. Kung bakit nga ba hindi dapat binibigla ang ating mga katawan, alamin sa report na ito. Kaliwat kanan ngayon kung magsulputan sa social media ang iba't ibang fitness professionals and enthusiasts, gayon din ang kanilang mga ibinibidang fitness and diet regimen para ma-achieve ang iyong body goals. Pero kung minsan sa kagustuhan na mapabilis ang proseso, may ibang pinapatulan ang delikadong crash diet. Kahit pa ikapapahamak nila ito, bagay na ipinunto ni Mr. Francis Lopez, isang nutritionist at dietitian. So, isang pinakaunang lumalabas dyan is yung paghina ng immune system, pagkakaroon ng mga sakit. And then, yung pagkakaroon ng brain fog or yung feeling ng hindi ka makapag-focus, tapos para kang nalipasan ng gutom, which is sinasabi nila normal lang, which is hindi po yung totoo. Hindi po dapat ang isang tao nakakaramdam ng ganong klase ng feeling pag po siya ay nag-undergo ng isang klase ng diet. Ayon kay Lopez, ang maayos na diet ay dapat sustainable at hindi kinokompromiso ang ating kalusugan. Kabaliktaran pa niya ang balik ng crash diet sa ating katawan dahil sa halip na tayo ay pumayat, ay mas lalo lang tayong madaragdagan ng timbang sa katagalan. And yung mga crash diet po kasi na yan, meron po siyang balik sa atin, which is what we call yo-yo effect or bounce effect. So, let's say for example, ang isang tao ay nag-undergo ng crash dieting, nag-lose siya ng 5 kilo sa loob lamang ng 2 linggo. Pag po ito ay itinigil niya and hindi na niya masustain, yung nalus niya na 5 kilos na yon is pwede niyang mag-gain ng mas doble or triple pa. Paalala nito, ang ligtas na pagbabawas ng timbang ay mula 3 to 5 kg sa loob ng isang buwan o katumbas ng 0.5 to 1 kg sa loob ng isang linggo. Sa ganitong paraan, gradual o dahan-dahan ng pagbabago sa ating katawan na hindi makakaapekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Mula sa usapang diet, dako naman tayo sa eye health para sa aking top 6 learnings this 2024. Maliban sa malabong paningin, may iba pang uri ng eye disorders na posible nating mamana mula sa ating mga magulang. At isa na nga riyan, ang color blindness. Pero ano nga ba ang siyensya sa likod ng pagiging color deficient ng isang tao? Totoo nga ba talagang namamana ito? Binigyang kulay yan ng isang optometrist sa panayam na ito. Hindi na bago sa ating pandinig na may mga partikular na sakit o karamdaman tayong namamana mula sa ating mga magulang. Gaya na lang ng color vision deficiency o mas kilala bilang color blindness. Isa itong pangkaraniwang kondisyon na mas madalas sa mga lalaki, kung saan hindi nakikita ng isang tao ang mga kulay sa normal na pamamaraan. Ano nga ba ang nangyayari sa mga mata ng isang tao kapag ito ay colorblind? If you're colorblind, so ang nakakakita sa mata natin is your retina.
yung hindi naman nakakita, this is the only part of your body, ito yung nakakakita talaga yung retina mo. Now, the middle part, yung macula, which is the really important part, only 5% of this actually sees color. Ayon pa sa optometrist na si Dr. William Hans, ang katiting na 5% na ito ay may rod and cone cells na tumatanggap sa liwanag na pumapasok sa ating mga mata at nagta-translate ng mga kulay. Nagre-resulta ito sa isa sa 3 uri ng color blindness. Una, ang red-green color deficiency, kung saan may problema ang tao sa pagtingin sa mga bagay na may kulay pula at berde. Ikalawa, ang blue-yellow deficiency, kung saan posibleng hindi nakakakita ng blue light o di naman kaya ang asul ay nagmumukhang kulay berde. At ikatlo, ang achromatopsia o rod monochromacy, kung saan ang cone cells ay nawawala o hindi gumagana, dahilan para maging black and white ang paningin ng isang tao. Ang tanong ng marami, may lunas nga ba ito? You cannot correct color vision in any way. Wag kayong magpapaloko, walang treatment for color vision. You just have to learn how to live with it. Gayunman, may mga gumagamit ng specialized glasses, hindi para makakita ng kulay, kundi makatulong para mas madaling makita ang pagkakaiba ng mga ito. Hindi na ito bagong usapin pero sa konteksto ng Pilipinas, nananatili pa rin itong tabu. Kaya naman madalas pa rin itong naipagkikibit balikat. At kung minsan pa nga, ito'y kinukutya dahil marahil ay gawa-gawa lang daw ito ng ating isip, ang sakit na depression. Pero tulad ng ibang sakit, ang depression ay isa ring totoong medical condition na dapat nating bantayan. Lalo't ang mga sintomas nito ay nahahawig din sa ibang sakit. Pero more than basta alamin lang ang sintomas ng sakit, naniniwala ako na mas dapat nating pagtuunan ng pansin ang maging mabuti at magpakita ng malasakit sa dumaranas nito. Narito ang aking top 5 report. Isa ang depresyon sa mga kondisyon na mahirap kilatisin dahil maliban sa hindi ito basta-basta nadadiagnose, kahit sino ay pwedeng dumanas nito, lalaki man o babae, bata man o matanda, masayahin man o hindi. Isa pa sa mga nagpapahirap sa kondisyong ito ay karamihan sa mga sintomas nito ay nahahawig sa sintomas ng iba pang pangkaraniwang sakit, lalo na kung nagsisimula pa lang itong mag-develop. Sa kabila nito, naniniwala ang psychologist na si Dr. Kurt Christian Arcangel na hindi dapat ipagkibit balikat ang mga posibleng red flags ng isang tao na dumaranas ng depression. So number 1, yung let's say withdrawal nila from social interactions. Let's say yung kaibigan mo na laging kasama mo araw-araw, ngayon parang lagi nasa bahay na lang or hindi na pumapasok. Okay? So, isa sa mga red flag, no? Number 2, yung noticeable changes sa appetite, no? Pag hindi na masyado kumakain or sobrang lakas naman bigla kumain, mapapansin natin yan. And even yung sa sleep pattern, alright? Pag hindi na nakakatulog or let's say tulog naman ang tulog. Ilan pa nga sa mga red flags na dapat bantayan ay ang pagpapakita ng hopelessness o kawalan ng pag-asa. Gayun din ang madalas na pagbanggit ng mga bagay na may kaugnayan sa self-harm at kamatayan. Paalala ni Dr. Arcangel, kapag nakita natin ang mga delikadong sintomas na ito mula sa isang tao, pwede tayong mag-reach out, mag-establish ng isang safe space at hikayatin ito na lumapit sa isang medical professional, lalo't crucial anya na agad itong maagapan. Holiday season na naman at paniguradong nagniningning muli ang mga Christmas lights at maging ilaw ng mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA para sa mga naghahabol sa holiday exodus. Pero para sa mga taong may astigmatism, matinding pasakit sa mata ang tumitig sa mga ganitong uri ng pailaw. Sa katunayan, ang akala nga ng iba ay normal ang kanilang paningin kahit na sa totoo ay hindi naman pala. Para sa aking top 4, silipin natin kung may astigmatism ka nga ba talaga. Narito, alamin natin. Malapit na ang Pasko at nagniningning na naman ang paligid dahil sa makukulay na Christmas lights. At kung marami ang excited dito, meron din namang napapakunot na lang ang noo dahil sa pasakit na hatid nito, lalo na sa mga taong may astigmatism.
Pero ano nga ba ang astigmatism? Astigmatism means distorted yung vision ng patient because yung cornea niya, which is the front part of your eye, this should be actually very round. Pag may astigmatism ka, irregular yung korte ng cornea mo. It's a little bit, instead of parang round na round siya, medyo parang oval, parang football ang korte ng mata mo. Sa madaling sabi, kapag may astigmatism ang isang tao, iba-iba ang grado ng kanyang mata sa iba't ibang anggulo dahil hindi sumasakto ang liwanag sa retina, kung kaya lumalabo o nagiging distorted ang paningin, na siya namang nagdudulot ng pananakit ng mata at ng ulo. Pero pagtitiyak ng eksperto, may mga paraan naman daw para malunasan ito, tulad ng corrective lenses o sa pamamagitan ng operasyon. And you could only correct that by lenses, either spectacle lenses or contact lenses. May contact lenses na specialized for astigmatism. Or if you're old enough, you could have LASIK surgery done on it para matanggal yung astigmatism mo. Sa tulong ng corrective lenses ay nare-refocus ang liwanag na pumapasok sa retina para luminaw ang ating paningin. At kung LASIK surgery naman, nire-reshape nito ang cornea para sumakto sa direksyon ng liwanag. Paalala pa ni Dr. Hans, agad na magpakonsulta sa doktor kapag may sintomas na ng naturang sakit dahil hindi permanente ang prescription lenses para sa isang taong may astigmatism, lalo na kung agad itong maaagapan bago tumantong sa edad na 21. 4 down, 3 more to go. Nitong mga nakalipas na buwan, naging matunog ang DOST Pag-asa dahil sa sunod-sunod na paghagupit ng bagyo sa bansa. Dito, nagkaroon ng realization tayong mga Pinoy na mahalaga pala talaga ang papel ng weather forecasting sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, lalo na tuwing panahon ng bagyo. Kumusta na nga ba ang estado ng weather forecasting sa bansa kung ikukumpara sa ibang bansa? Ayon sa Pag-asa, well-calibrated ang kanilang mga gamit at higit sa lahat, nakikinig sila sa feedback ng publiko. Pero, paano nga ba nila ipinapakita na nakikinig sila sa hinaing ng publiko? Alamin ang sagot sa report na ito. Tuwing may bagyo o sama ng panahon ang pumapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, tutok ang publiko sa mga anunsyong inilalabas ng DOST Pag-asa, ang ating State Weather Bureau. Sa tulong ng ahensya na paghahandaan ng ordinaryong mamamayan ang nakaambang pinsala ng bawat bagyong pumapasok sa loob ng ating teritoryo at mapanatili ang ating kaligtasan. Pero kumusta na nga ba ang estado ng weather forecasting sa ating bansa? So far kasi, bawat bansa po may kanya-kanya po tayong way to gauge our performance. At so far kung sa international standards naman po, katulad ng error ng bagyo, ay sumusunod naman po tayo sa kanilang standard, and so far ay okay naman din po yung ating performance based on that standard. For example, sa atin, since mas madami yung bagyo na pumapasok, so ibig sabihin, mas in a way, mas nakakabisa natin yung pagtatrack ng bagyo, lalo na pag malapit na po sa atin. Sa aking panayam kay Miss Loredine Galicia, weather specialist ng DOST Pag-asa, well-calibrated at updated ang kanilang mga instrumento, kaya kumpiyansa ang kanilang ahensya sa paghatid ng ulat panahon at iba pang datos. Paglilinaw pa nito, hindi dapat mabahala ang publiko sa napapadalas na pagtaas ng tropical cyclone wind warnings sa signals number 4 at 5 dahil hindi ito nangangahulugan na lahat ng bagyong dumaraan sa bansa ay mas malakas na kumpara dati. Nag-update po kasi tayo ng ating category ng bagyo. Dati po kasi yung ating super typhoon, masasabi po natin super typhoon kapag na-reach po niya yung 220 up or mas mataas sa 220 kilometers per hour na maximum sustained winds. In-update po natin ito based sa demands at based sa situations natin dito sa Pilipinas. Maliban sa pagsunod sa global at international standards, magsisilbi rin anya itong precautionary measure para sa mga kababayan natin na mas maging alisto at paghandaan ang mga posibleng maging pinsala ng bagyo. Tapos na ang Pasko, pero pihit muna tayo sandali at balik tayo sa kwentuhang kababalaghan. Naranasan mo na bang malagay sa isang sitwasyon kung saan nagising ka na lang sa mahimbing na tulog, hindi makagalaw at tila may kakaibang nilalang na nakaibabaw sa iyong katawan?
Sabi kasi ng isang paranormal investigator, posibleng insidente ito na kung tawagin ay sleep paralysis, bagay na madalas ang nating mapanood sa mga telebisyon. Para sa aking top 2, ang katotohanan sa likod ng sleep paralysis. Naranasan mo na bang magising sa gitna ng gabi nang hindi ka makagalaw at may nakapatong sa'yo na isang madilim na nilalang? Kung oo, baka nakakaranas ka na ng tinatawag na sleep paralysis. Bagamat madalas na naiuugnay sa aspetong paranormal, giniit ni Theophilus, isang paranormal researcher na may siyentipikong paliwanag sa likod ng pangyayaring ito. Ang sleep paralysis is a defense mechanism of our body para hindi tayo mapahama. Kasi pag tayo ay tulog, uncontrollable yung movements natin. No? So kapag tayo ay nananaginip, meron tayong tinatawag na rapid eye movement kung saan ang mata natin ay umiikot ng mabilis and it causes us to dream. May mga pagkakataon anya na nagigising tayo kahit hindi pa tapos ang ating rapid eye movement o REM na siyang nagre-resulta sa bangungot kung saan nagmamanifest o nagkakaroon ng ilusyon na tumatawid ang mga nilalang sa ating panaginip sa totoong buhay. Dagdag pa nito, nagkakaroon tayo ng mga uncontrollable movements kapag tayo ay binabangungot na pwedeng makapanakit ng ating sarili at ibang tao. Kaya naman pinaparalisa nito ang ating katawan bilang defense mechanism. Pinaparalyze yung katawan para hindi makagalaw. No? So yun yung parang yung sinasabi ko na nagigising ka, hindi pa tapos yung rapid eye movement, tapos meron ka pang sleep paralysis. Ang tendency, nakikita mo na nga yung entity sa panaginip mo, tapos yung katawan mo pa naninigas. Ito raw ang pangunahing dahilan kung bakit kinatatakutan ng marami ang konsepto ng sleep paralysis. At kung sakali naman daw na makaranas ka nito at upang makabalik sa ulirat, pwede raw paggalawin ang daliri sa paa bilang pagpapamalas ng malakas na willpower. Hindi naging madali ang taong 2024 para sa marami sa atin. May mga sinubok ng iba't ibang delubyo, mapaliteral mang binagyo, nakaranas ng heartbreak o nakipagsapalaran sa trabaho. Kaya naman hindi may iwasan na may mga dumanas ng pagka-burnout o maramdaman na tila naubos sila sa dami ng sinuong na pagsubok. Kaya masarap pa rin sa pakiramdam na parami ng parami ang nagvo-volunteer bilang mental health responders. Ito'y kahit pa humaharap sa matinding panghuhusga ang sinumang mapapag-alaman na dumaranas ng mental health issue. Sa paliwanag ng isang psychologist, sana magkaroon tayo ng realization, 2025 na, at hindi masamang aminin na ikaw ay humaharap ng pagsubok sa mental health. Para sa aking top learning of the year, narito ang ulat. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So, para sa akin, napakahalaga ng mental health lines, lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, di ba? Marami tayong mga, or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo. No? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan, okay? These helplines are or can offer emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan na as a responder, no, syempre they listen actively, right?
nagpapakita tayo ng empathy at tinutulungan natin ang caller na i-regulate ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan, gaano man ito kabigat. Sa pagsasara ng kabanatang ito ng ating mga buhay, nawa ay marami tayong kaalaman na babaunin hanggang sa susunod pang mga taon. Asahan ninyo na makakasama niyo pa rin ako sa paghahanap ng mga kasagutan. Kaagapay pa rin syempre ang ating mga eksperto. 3 tulog na lang at 2025 na. Muli ako po inyong lingkod, Arnold Herrera, na bumabati sa inyo ng maligaya at manigong bagong taon. Samahan niyo ako muli sa unang linggo ng 2025 at sabay-sabay na muling matuto dito lang sa Experts Opinion.